nakakabighanin lang talaga na tayo yung nagte-trespass. Ito yung bahay talaga nila, which for me, it's still surreal. Weird na sobrang galing na parang so kumbaga lahat na expectations ka na, ang dami kong nakitang hayop nagkakatotoo. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Para makarating sa Kenya na nasa kontinente ng Africa, aabot ng halos isang araw ang biyahe. Mula Maynila, lilipad muna kayo papuntang Bangkok, Thailand. Biyahero tip! Pagdating sa Bangkok, mag-check-in agad sa inyong connecting flight to Nairobi para maiwasan ang aberya. Sa biyaheng ito, lilipad kami via Kenya Airways, ang aming official airline partner. What to do while waiting for the flight? Tumambay sa lounge. Kumain. Magpahinga. Kumain. Mag-charge ng gadgets at yes, excuse me, kumain. Layover namin is medyo 5 hours na. Na-delay yung flight namin papuntang Nairobi. But then again, from Manila, flying to Bangkok will take you around 3 hours. Layover dapat mga 4 hours or 3 hours, pero na-delay kami, so nagiging 5 hours. But then again, we are now walking towards the terminal to take our Nairobi flight. And Bangkok to Nairobi, it's gonna take around 9 hours. Time difference, ahead ang Manila ng 5 hours. Tama? So, darating tayo doon ng 9 a.m. sa Nairobi. Sa Manila, it's gonna be 2 p.m. na. So, pero hindi pa kami zombie, no? Okay pa? Okay pa. Nine-hour flight! Hey, enough time for 4 movies at isang matinding kain. Or better yet, get as much sleep as you can dahil umaga ang dating sa Nairobi, which is the capital of Kenya. So after 8.5-hour flight from Bangkok, nakarating na tayo dito sa Nairobi Airport sa Kenya. Paglabas, actually, immigration was a breeze. You have to pay $50 for a visa. And paglabas mo ng airport, may mga stalls naman that you can buy a SIM card for $7. And then for 1 week, meron ka ng unlimited data. And if you want also to exchange your currency, wala din problema. That's what I did. $100 lang, just in case. Just in case. Nairobi, ang Kenyan capital ng pinakamalaking lungsod sa bansa. Sa buong Africa, panlima sa pinakamalaking syudad ayon sa laki ng populasyon ang Nairobi dahil halos 3.2 milyong tao ang nakatira dito. Biyahero tip! Kung mag-iikot sa Nairobi o kahit saan mang highly populated area, makabubuting magpasama sa isang local o guide para mas kampante kayo. Sa dami ng tao sa syudad na to, sino mag-aakalang may makikilala kaming Pinoy? Pero hindi lang pangkaraniwang OFW si Odin De Vera Olaya dahil volunteer work ang pinasok niya rito. Napunta ko rito dahil sa VSO Bahaginan, isang NGO sa atin na nagre-recruit ng mga volunteers at nagde-deploy ng volunteers sa iba't ibang panig ng mundo. So, re-recruit ako nila dito noong 2012 para pumunta rito as technical vocational specialist. Voluntary siya, so walang pay. Konting pera para sa pagkain mo at saka sa stipend. So bakit niyo po naisipan na gawin to?
Kasi nakita ko rin ang opportunity to help others. Dito, sa mga estudyante ko, ay recruit ng Al-Shabaab, radicalized youth. Okay. So, kinukuha namin sila sa slums. May mga estudyante ako na former prisoners, reformed prisoners, nasa death row, na palabas, nandito sila. Mga street children. Mahal ang vocational course sa Kenya, kaya malaki ang naitutulong ng mga tulad ni Odin na volunteer teacher sa mga kabataan. Ito, ang mga estudyante ko ay nagbabayad lamang ng 1,000 shillings per course. Which is very 100 cheap. pesos. Yung course na yun, ilang buwan? 2 months. Dito, ang technical course na ganito, na matutunan mo in 2 years, they will have to pay about 180,000 shillings. Wow. Which is 90,000 pesos. Wow. So to put it down to 1,000, it means a lot to them. Dito sa Kenya, hindi pa masyadong nabibigyan ng halaga ang karapatan ng mga babae. Dahil sa proyektong ito, nagkakaroon din ng pagkakataong mag-aral ng mga ganitong kurso ang mga kababaihan. How does it feel to be one of the students? Well, it feels so good. Feels so good. Because not many people would agree to be an electrician as a lady. This is like a decision of oneself. So if I decide, like, I want to do this one, and I'll stand out as the only lady, so the other ladies that are intimidated, they'll look up to me. Feel empowered by Yeah, you. they feel empowered by what I'm doing. Right. And they also want to do what I'm doing. So they So it's a domino effect. yeah, they won't even mind what the other people are saying. Yeah, they focus on the side. Sa 2 taong pagtuturo ni Odin, mahigit 300 estudyante na ang nagtapos ng kanyang mga kurso at ngayon ay nagtatrabaho na. Mabuhay ka, Odin! Sana dumami pa ang tulad mo. Pinoy pride right there, mga biyero. Medyo mahirap magsalita kapag yung sense of smell lang yung gumagana. No? Dahil nandito tayo ngayon sa Carnivore Restaurant. And from the name, Carnivore, kanilang sinaserve ay lahat meat. Different types of meat. You have dark meat, okay? You have lamb, beef, you have pork on that side. This side, you have, sinasabi nilang white meat. Dyan yung chicken, lalo na para sa mga Muslim at mga hindi kumakain ng pork, pati beef. Alright, so this is their main grilling area. Pagpasok mo pa lang, yun yung makikita mo eh. Actually, ang ganda ng pagka-layout ng restaurant. I think susubukan natin yung medyo exotic food nila mamaya. Besides the lamb, besides the pork, chicken, beef. So, subukan natin mamaya yan. Nakataas ang bandera, ibig sabihin nun, laban. Ibig sabihin nun, continuous lang yung pag-serve nila ng different types of meats and anything grilled mula dun sa kanilang main barbecue area. Ngayon, sinerve nila ay pork spare ribs. Bagay ito with grape juice. Nagkakagulo. Talagang hindi ko na maintindihan kung ano yung sinaserve nila. Oo ka lang ng oo. Pero ang okay dyan, kapag meron kang kapag may isa-serve sa yung type of meat, sasabihin nila kung anong babagay na sauce. Yung mga sauces ay nandito lang sa kanilang little lazy Susan. Okay? You've got like applesauce, chili sauce, meron kang barbecue sauce, meron kang garlic sauce, and is that pesto? It looks, mint. It's mint for the medyo gamey meat, which is probably lamb. But I'll stick to my chicken first. Can I get this one? The drumstick? Thank you so much. Love it. Me is for the lamb. Tikka masala, roasted beef. Yes, sir. Which is this one? No, thanks. Alam niyo na yan. Hindi talaga ako makain laman loob. No. More pork ribs. Okay? Kung tinatanong ka nila,
Kulang na lang. At gunpoint. Gusto mo ba? Yung pork ribs? Kahit ayaw mo na, oo ka. Parang ganun. Yeah. One more? Oh, good. I'm good. Okay. Thank you. What's the sauce for the beef again? Tikka masala. Kala ko chika. Chika ka muna, no? Bago ka magsala. Oh, okay. This one? Okay. So, maglalagay ngayon ako ng white garlic sauce for the crocodile. And I forget kung ano sinabi niya. Basta okay, medyo barbecue-ish na very sweet. Ito yung kanina nilagay ko sa pork. As expected, very chewy ang crocodile meat. Ostrich ball? Ostrich ball, anyone? Yung ostrich ball nila dito tastes like meatballs, pretty much. You know, back home or in Davao, ostrich kasi is very expensive. Ostrich kasi is lean meat. Wala masyadong fat. Ox balls? Yeah, ox balls. Ox balls? Why are you serving ox balls? Is it really edible? Yeah. You eat the real balls. the real balls? Yes. Why do you? Balls. Why do people eat balls? That's so good. It's so good. Yes. It's good for the body. Yeah. To make my bigger. More energy to the men, like this. You can have 4 pieces. Yes. Yes, cross, please, some 4 pieces for the ox ball. Yes, please. To give you more. That's good. That's good. Yeah. 4 pieces, 4 pieces, 4 pieces. I gave you 4. That's what Okay. she said, 4 pieces. My wife is gonna like this so much. Okay. Welcome. Ano lang naman siya. It's like sausage. Diced sausage, really. Effortless cutting. As expected, lalabas ka dito ng malaking tiyan, hindi makahinga. Ayaw mo nang bumalik, kunyari, dahil bukas babalik ka din dahil masarap yung pagkain. One bonus is this guy. This guy. His name is Samuel. Samuel Kyoko. Samuel Kyoko. Yeah, Samuel Kyoko is probably the guy who wears this blazer best. Oh, don't forget, we the tail over here. I love it. I love it. Thank you so much, my friend. Asante sana, shukran. Asante sana, shukran. Asante sana means thank you. Thank you very much. Well, thank you very much, my friend. Okay, you're welcome. Thank you. I will have to go to the bathroom now because I'm just too full. Oh my goodness. Yeah, thank you. Handa na ba kayo para sa isang safari adventure, mga biyero? Papunta na tayo sa Lake Nakuru National Park na 4 na oras ang layo mula sa Nairobi. Isa sa mga stopover papunta sa Lake Nakuru National Park ang tourist spot na to. Ito raw ang pinakamagandang lugar para matanaw ang famous Great Rift Valley ng Africa. Binansagan ng mga astronaut ang Great Rift Valley na the most significant physical detail on the planet that's visible from space. Kitang-kita kasi nila kung paano nito hinahati ang kontinente ng Africa. Mula sa kinatatayuan ko, nakakamangha isipin na ang payak ng lugar na to ay tumatak hanggang sa kalawakan. Sa tingin niyo ba mukhang malapit na kami sa National Park? Isang savanna ang Lake Nakuru National Park kung saan protektado ang mga hayop na nakatira.
game drive ang pinakasikat o must-do na activity dito. Game ang tawag sa mga hayop na hindi domesticated at malayang nakatira sa wild o kagubatan. Drive naman ang tawag sa sasakyang gamit sa paghahanap ng mga hayop na ito. Ginagamit ang salitang game drive dati kapag manghuhuli o papatay ng mga hayop sa wild. Ang Big Five o most hunted animals sa game drive ay ang lion, elephant, buffalo, rhinoceros, at leopard. Pero ngayon, game drive na rin ang tawag sa mga turistang naghahanap ng hayop para i-shoot sila gamit ang kanilang mga camera. Camera lang. After 5 minutes sa ating first safari experience, nakakita na kami ng dalawang leon. Sakto sa pangalan ng ating area because this is what you call the Lion Hill. I actually just want to sing. Hey, Baba Richie Baba. Usually like these ones can be brother, cousin. Oh, okay. And the reason why I'm saying brother, cousin is when the females give birth, they give birth slightly at different, almost at the same time of the year. And the young ones can nurse from either mother. Unlike the other animals that they'll... the only biological mother, that's it. The males can usually can be alone, but not very far from the females. The females do hunt, but the males also hunt, but they hunt big prey. They'll hunt buffalo, they'll hunt zebras, bigger prey. But the females can hunt the smaller ones. Okay na, pwede na tayong lumipad papuntang Manila. Sulit na. Ibang klaseng mga buffalo yan, mga biyero. Hindi sila tulad ng mga kalabaw o iba pang uri ng water buffalo na alam natin. Kilala sila sa Kenya bilang mga Daga boy. Daga o ibig sabihin ay putik. Tinutukoy nito ang putik na nakabalot sa katawan ng mga buffalo. Ang aming guide na si Gino, mas itinuturing na King of the Jungle ang buffalo at number 1 raw ito sa Big Five animals sa Africa. So they're very, very aggressive. So buffalo is the number 1 in the Big Five. Those who go hunting, they have to aim the heart. Because if they don't kill the buffalo right away, it will attack. In fact, there are lots of hunters who have been killed by the buffalo, even after shooting it, because you hit it, but the speed, the momentum towards you is very high. So by the time it crashes down, it will be with you. It crashes on you. well, who actually named lion the king of the jungle? Myself, I don't consider it as a king because I've seen it being chased away by the buffalo, or even kicked. It is tossed up in the air by the buffalo. Wow. So for lions to bring a male buffalo down, it's not one which will bring down a male buffalo. There have to be several experienced hunters. Matapang man ang Daga Boys, meron naman silang maituturing na best friend sa Animal Kingdom, ang mga cattle egret. Ito ang mga puting ibon na nakasakay sa kanilang likod. Sila ang kumakain sa mga insektong umaaligid sa buffalo. O diba, may free food na nga, may free ride pa! Pero alam nyo bang humaba na ang listahan ng mga hayop na dapat makita sa Kenya? Sa halip na The Big Five, ngayon The Big Nine na. Nadagdagan na sa listahan ng mga zebra, cheetah, giraffe at hippo.
At dito sa Lake Nakuru National Park, naglipa na rin ang mga zebra. Check! Ang mga hindi nakakaalam, no two zebras are alike. Magkakaibang stripes nila. Para yung fingerprint natin. Hindi magkakapareho. Tulad ng mga buffalo, herbivores ang mga zebra dahil mga halaman lang din ang kinakain nila. Herbivores din ang mga impala na may tuturing na pinsan ng mga kambing. Ang mga lalaking impala lang may mga sungay. Ang mga binatang impala ay nagsasama-sama para bumuo ng tinatawag na bachelor herds. Binabansagang winner ang isang lalaking impala kung siya ay may sarili ng herd na may hindi bababa sa 10 hanggang 50 babaeng impala. Abay, winner talaga! Lake Nakuru is known for flamingos, which are migratory birds. So during certain time of the year, the flamingos fly into Lake Nakuru, and it's a paradise of flamingos. Finally, pwede kami bumaba sa sasakyan namin at kumuha ng pictures. This area kasi, well, few hundred meters away from there is, well, you see zebras. Pero may mga buffaloes na malayo, so hindi ka pwedeng lumayo. But this one, you can see different types of birds. You've got pelicans, you've got seagulls, flamingos. Dahil mababa ang tubig at wala masyadong pagkain sa lawa, ilang pink flamingos lang ang aming nakita. Napupuno raw ang lawa ng pink flamingos tuwing buwan ng Enero at Pebrero. Mga bihero, nandito tayo ngayon sa ating second location ng ating safari experience dito sa Masai Mara. It took us around 6 hours from our first safari experience. Ang Masai Mara o The Mara ay isa sa pinakasikat na game reserve sa Kenya. Nakilala ito dahil sa Mara River kung saan tumatawid ang mga hayop mula sa bansang Tanzania papuntang Kenya at pabalik. Ang pagtawid nito ay isa sa inaabangan sa isang African safari. Sa ngayon, nakatawid na ang ibang mga hayop sa Kenya at mga hippo na lamang ang nagbababad sa tubig. Pero nakatambay pa rin ang ilang mga buhaya. Great Migration ang tawag sa paglalakbay ng mga hayop mula Tanzania papunta sa Kenya at ang kanila ring pagbalik sa Tanzania. Ang pinakasikat na hayop sa Great Migration ay ang wildebeest. Katunayan, ang kanilang paglalakbay ay kasama na sa New Wonders of the World. Right here, you're gonna see like a black line. It's actually called wildebeest. They migrate, all 2.5 million of them. Usually, it's gonna take them probably around 5 months before they move again. And primarily, the reason why they migrate is pretty much for food. Now, if the food will last, that's the time that they move again. And then they atahakin nila around 680 kilometers. Sumasabay sa paglalakbay ng mga wildebeest ang ibang hayop tulad ng mga zebra at antelope, kaya karaniwan silang makikitang magkakasama. We are seeing probably around 5 giraffes and 1,000 zebra. Magsawa kayo. Ang mga giraffe ang tinaguriang world's tallest animals. Ang mga binti nila singtaas na ng isang basketball player o umaabot ng mahigit 6 na talampakan. Karaniwang makikitang magkakasama ang 6 o higit pang giraffe na bumubuo ng isang tower o herd. Tulad ng zebra, ang mga pattern sa balat ng giraffe ay hindi rin magkakatulad. At habang abala sila sa pagkain, sinamantala na naming picturean sila. Maya-maya pa, may dumating na isang grupo ng elepante! Pinakamalaking land animal sa buong mundo ang African elephant. Mas malaki ang tenga ng mga to kaysa sa mga elepante sa Asia. At kahugis pa ng mga to ang mapa ng Africa. Kadalasan, ang pinakamatandang babaeng elepante ang namumuno sa grupo ng mga elepante.
Humihiwalay lamang ang lalaking elepante sa edad na 12 o 15 at sumasama sa ibang lalaking elepante o namumuhay ng mag-isa. Ang trunk o ilong ng elepante ay ginagamit bilang panghanap at pangkuha ng kanyang pagkain. Herbivore ang mga elepante, kaya BFF sila ng mga wildebeest, giraffe, zebra at mga antelope. Pero hindi lang mga herbivore ang naninirahan sa Mara. Okay, from probably around 400 meters from where we are, first time kami nakakita ng pusa. At yung pusa na yun ay cheetah. Mukhang naistorbo namin ang cheetah at naiwan niya ang kanyang agahan. Nagpipiesta ang ilang buitre sa mga naiwang pagkain. The Circle of Life, viajeros. Nakatago at nagpapahinga ang isang lioness kasama ang kanyang mga chikiting sa likod ng talhiban. Habang ang isa namang ito ay nagbabantay sa bukana. They're just so adorbs, viajeros. Cute, no? Huh? Buti na lang uhaw lang sila at di gutom. Ano naman kaya ang pinagkaguluhan doon? We are stalking a lion. Probably around less than 100 meters away from the vehicle. Alam natin na may happening kasi pag maraming kotse, nagkagulo yung mga turista. Meron tayong mga kasamang mga 15 other vehicles. Dumaan lang isang leon. Siyempre, a lion is a lion. Running, ostrich is running, ostrich is running. Everyone's just pretty much locked and loaded sa kanilang cameras. And then we see, probably 300 meters down, is a poor ostrich praying for dear life because he is the prey. And kala namin meron na siyang hapunan yung ostrich na yun, pero hindi niya pinansin yung ostrich. Sabi niya, parang ayoko yata ng manok ngayon. Parang gusto ko ng tao. So, apparently, sabi ng tour guide namin si Gina na hindi naman kakainin talaga yun eh. Meron lang siyang pupuntahan para uminom ng tubig. May water dispenser daw doon. Sa patuloy na paghahanap namin sa mga hayop na kukumpleto sa listahan ng Big 5 at Big 9, isa na lang ang aming kulang. Finally, up close and personal with a cheetah! Pero hindi pala siya nag-iisa. Nasa tabi-tabi lang ang kanyang mga anak. Pagmamasdan, parang may hinihintay din ng mga ito kagaya ng mga sasakyan. Hindi nila alam na sila ang inaabangan ng mga turista. Ang mga hayop daw na to ay parang mga pusa, pero hindi. Dahil hindi nila natatago o nare-retract ang kanilang mga kuko tulad ng pusa, kaya sila ay tinuring ng mga outcast, or should I say, outcats. At dahil silang mga carnivore, kinakabahan din ang ibang hayop tuwing sila ay dumadaan. Kami na siguro ang pinakamaswerte sa game drive na to dahil
naabutan naming tahimik na nagsisiesta ang isang leopard. Actually, they look mas iba lang yung pattern ng kanilang ano. Naalala ko kasi, kaibigan ko si Audie Flores dahil ang leopard, Rosette Nava. Game driving. Then after that, we looked for a place to eat. Sabi ng ating tour guide na ano daw tayo, let's look for a restaurant. Ayan, lo and behold, ito pala yung restaurant na yung sinasabi niya. Just a place we can park, get some shade under a tree. And usually nakakatawa nga dahil probably a kilometer or 2 kilometers radius from where we're standing. Makikita mo rin mga solo trees, and then you have also vehicles parked on each tree. So they set up like a picnic here under the shade. Dala-dala natin to from our resort. Kala ko it's just like a packed lunch. Well, it is a packed lunch, but yung packed lunch natin sa Pilipinas, definitely mas maliit dito. At mas light. Medyo mabigat to. Parang yung buffet dinala natin. Alright. Okay. So you have a water bottle, you have a sandwich, you have a piece of chicken, you have a piece of muffin, you have a banana, you have some pastries, an apple, yogurt, crackers, cheese. Where's the beer? Where is the beer? Just kidding. Just kidding. Mamayang gabi na yan. Okay. The juice. Expect mo maraming mga hayop talaga dito sa labas ng aming tutulugan dito sa Masai Mara. Now, sobrang kakaiba yung tinutulugan namin yan dahil sabi sa amin sa reception, here is your card. Pero card lang na nakasulat or papel na nakasulat yung room number. No key, only zipper. Stig, pasok ka. Pasok ka. Just right. This is a king-size bed, good for 2. Walang aircon, but the ventilation is fantastic. If it gets cold, just zip up itong covers na to, no problem. Now, you don't have to worry about mosquitoes or insects dahil meron din silang kulambo. Punta tayo dito. Luggage area, pwede mo lagay dito, ihang yung clothes mo rin dito. You have your safety deposit box. And your bathroom! Kala mo, walang bathroom? Hey, this is glamping, alright? This is the original glamping experience. Strong water, fast hot water then. In conclusion, in summary, it's a tent, but it's not your usual tent na talagang kailangan ka pang maglagay ng sleeping bag, kailangan ka pang maghanap ng common bathroom. This is a legit glamping area. Saktong ending sa ating safari experience, mga biyahero. Sa gabi, may ilang activities din na pwedeng gawin sa resort gaya ng Maasai Tribe Cultural Lecture. Featuring performances by a Maasai tribe. But if you really want to experience how this tribe lives, visit a Maasai village, syempre. Welcome you to the Maasai dance. Oh, okay. If you jump high, I give my sister. No, oh. But, okay. My wife is not going to be happy. What's your wife? My wife is back home. Back home? With her baby. We give you another one. So I have wife here, I have wife back in the Philippines. I give you my sister, you take home. Take home? But my wife can... Shush. Wait. Fight? Oh, my wife can also fight.
dahil nandaya ako. Sabi ng mga hurado, mukhang hindi counted ang aking pagtalon. Buti na lang. Jumping is competition. You know the dance for us? You pay 10 cows for one wife. 10 cows for one wife. If you know 10 cows, I give my sister a different village so I can get a wife. I see, I see. And also, so the more you jump high, the less cows will pay. The family, we have 20 gates. 20 gates. So in the night we close here. But this is the main gate. Yeah, that you can go through any gate. Yeah, we make a second. Yeah, why? Because of the we can protect the cows and sheep. Mm. Yeah, because you know, when you no fence, many animals come inside. The houses are made out of? From cow poo. Cow poo? Really? Cow poo and is stick. Yeah. Wow. Siyempre, tuyo na ang mga pupu ng baka bago nila tirhan ng mga bahay. Nice. So in here, sit down here. Yep, walang kuryente sa bahay nila. Sa gabi, tanging apoy ang nagbibigay ng liwanag. Smoke! You, me? At ang paggawa ng apoy ang sunod nilang itinuro sa akin. Precious. No smoke for me? For me? Guys, kaya ko yan. Promise! Bigyan nyo lang ako ng chance. Okay, fine. Sige na, kayo na ang expert. Isipin mo din kung paano sila kumikita ng pera. Hindi naman sila ganun ka-fortunate, di ba? Kapag magbibenta sila ng, sabihin na natin, overpriced, that for sure. Pero I guess, kung meron ka, konting tulong na lang sa kanila yun, di ba? Support the locals. That's what we all say all the time. Ito ang unang pagkakataon na bumiyahe kami sa ibang kontinente. At gaya ng inaasahan, ibang-iba ang itsura at mamaraan ng buhay na sumalubong sa amin. Sa biyaheng ito, ako ang dayuhang bisita na nakikisama sa mga nagmamay-ari ng lupa, ang mga hayop. At dahil nagpakakumbaba ako sa kanila, mas lalo kong nakita ang kanilang tunay na mga anyo. An African safari is definitely one for the books, viajeros. Halos 4 araw kaming naglilibot sa Kenya, pero hindi kami nagsawa. Bawat araw, may bagong nangyari. You know, when you do something for a long time, you get to think na parang siguro kakaroon din na medyo boring at paulit-ulit na lang. Actually, you know what? Hindi. Dahil itong animals na to, hindi naman paulit-ulit lang ginagawa. There's something, they do something new every day in a new spot, new environment, probably new predator. So, I guess yun yung nakukuha ako from this safari experience na kahit na pumunta ako, bumalik ako next month, iba pa rin yung makikita ko. That's the beauty of it. Stay. Asante sana, Kenya! Till we meet again! Mga bihero, did you miss an episode? Or should I say, bitin pa ba kayo sa episode na yun? Don't you worry. Just click on this, subscribe to our YouTube channel, and then you have exclusive access sa lahat ng mga videos na nakikita nyo dyan sa baba. Plus, meron pa kami mga shorties. Dahil kung bitin talaga kayo sa normal episodes namin, meron kaming online exclusive shorties or videos na siguradong ma-enjoy nyo. Ayos na? Subscribe na dito. Just click. Click! Huwag nyo na akong i-pinch. Just click.